araw bago ang undas, nagpapatuloy ang paglilipat ng mga buto ng mga yumao na matagal nang hindi dinadalaw sa Tala Cemetery sa Caloocan. Inihahanda na rin ang iba-iba pang sementeryo para sa undas. Nakatutok si Mariz Umali. Sako-sako mga buto ang pinagtulungang ihulog sa mga butas ng estrukturang ito ng Tala Cemetery sa Caloocan. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, buto ito na mga yumaong matagal na umanong di nadadalaw, kaya inalis sa mga puntod at inilipat sa tinatawag na mass vault. Yan ay para bigyan daan ang mga bagong ililibing, lalo't 40 yumao ang inihihimlay rito kada linggo. Yung mga pinaglalagyan natin yan, doon sa nag-e-expire na mga kontrata. So tinatanggal natin yung mga naglalaps na, ipapalit natin yung bago. Yung mga yan hindi na dumarating, so kailangan rin namin itabi siguro dahil iniwasan natin yung kalat ng mga buto rito. 5 taon lang ang kontrata ng mga inililibing sa mga apartment type na nichong tulad nito. Pagkatapos ay inililipat na ang mga buto sa stone vault na pwedeng i-renew ng 100 piso ang bayad kada taon, bago pa tuluyang ilagak sa mass vault kung saan sama-sama na ang mga buto ng mga yumao. Hindi po ito karaniwang palapag lang ng isang establishmento dahil ito pong tinatayuan ko ang ibabaw mismo ng mass vault nitong Tala Cemetery. At dito po sa mga butas na ito, inihuhulog ang mga buto o mga labi na hindi na kinaklaim ng kanilang mga kaanak ng 8 taon o higit sa 5 taong palugit. Ayon sa pamunuan, mukha mang itinambak lang ito, mas maigi pa rin daw dahil kahit papano alam kung saan sila hahanapin. Daang libong mga labi ang kasya sa 1,000 metro kadradong mass vault na sinimulang lagakan ng mga buto noong 2011. Kaysa naman daw nakakalat lang na delikado sa kalusugan. Una yung mga amoy-amoy noon, nakakasira yun sa mga baga ng tao. Saka yung mga bakterya noon. Inihihilera naman ang mga lapida ng mga labing inilagak na sa mass vault sakaling hanapin pa ng mga kaanak. Ang ilang nicho naman, inabutan kong inaayos o pinipinturahan ng kanilang mga kaanak. Maalagaan ko, ma'am, yung mga libingan, ma'am, nila. Na mahal ko sila, ma'am. Last day kasi ngayon maglilinis dito. Para malaman din ng din dito na inaasikaso siya, hindi siya nakakalimutan. Ngayon pa lang, marami nang dumadalaw sa yumaong mahal sa buhay, gaya ng pamilya ni Adeline na emosyonal pa sa pagkawala ng mahal na ina. First undas po na wala siya talaga. Lagi pong nasa puso namin siya. Sana pagdasal niya po yung anak namin na... Huling araw na rin ang paglilinis ng puntod sa Manila North Cemetery. Pipinturahan namin yung kung ano man, yung kapilya o kaya nicho. Pagkatapos pintura, lilinisin naman, babaldihan para makita ang malinis. Para pag dumalaw sila, malinis. Naghahanda na rin sa iba pang bahagi ng bansa tulad sa Bontoc Mountain Province kung saan nilinis at pininturahan na ang mga puntod. Nilagyan naman ng mga ilaw ang loob at labas ng mga sementeryo sa Lawag, Ilocos Norte. Habang naghahabol ng rush orders ang mga gumagawa ng lapida sa lungsod. Marami na po napapagawa kasi malapit na po yung undas. Hitik na rin ang mga ibinebentang bulaklak sa Baguio mula sa iba't ibang flower farm sa Benguet. Inani ang mga ito bago pa dumating ang bagyong Christine, kaya mas mura sa karaniwan. Kung bouquet, merong 100 piso hanggang 800 piso depende sa kombinasyon ng mga bulaklak. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.